Ganito ba ang pakinggan bilang isang makatwirang kuwento? Isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas na umaasa sa pag-angkat ng krudo sa kabila ng pagkakaroon ng sariling pinakukunan ay biglang nag-imbak ng langis mula sa mga bansang producer sa gitnang silangan. Sa isang magulong umaga sa Strait of Hormuz, isang eksperto sa pagpapadala ng Europa na may 22 taong karanasan ang nagsabi, ang Pilipinas ay imposible, isang bansang umaasa sa pag-angkat para saan ang krudo kung ang Strait of Hormuz ay masara. Kahit isang beses lang, hihinto ang mapabrika, mapuputol ang ma-export, at lulumpuhin ang buong bansa. Hindi ba? Ngunit makalipas ang isang linggo, ang mayabang na eksperto ay mahigpit na pinagsabihan sa harap ngang pinakamataas na pamunuan ng nga bansang producing langis at narinig ang magasalita na ito, pakiusap, iimbak niyo ang aming langis, kami ay nakikiusap. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Pilipinas sa loob ng isang linggo na iyon? Ngayon, ibubunyag ko ang nakakagulat na senaryong ito kaagad. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like, at mag-iwan ng komento na number Pilipinas kaya para suportahan. Ang daming krudo na dumadaan sa Strait of Hormuz bawat araw ay umaabot sa 20 milyong bariles. Ibig sabihin, humigit kumulang 20% kram langis ng mundo ay dumadaloy sa makitid na daanan ng tubig na may lapat na 54 kilometer. Nang dumating ang magulong umaga sa daanan ng tubig na iyon, nakalatak sa aking mesa ang ma-file ng 7 bansa. Ang ma-file ang bansang producer ng langis ay nagpapakita ng kanilang masariling mapagkukunan sa kanilang lupa. Ang file ng Estados Unidos ay nagpapakita ng shale oil at ng malaking network ng pipeline ng langis. Ang iba pang bansang Asyano naman ay nagpapakita ng malalaking sistema ng imbakan at malaking kapangyarihan sa pagbili. Tanging kisang Filene bansa, lamang ang nanatiling, nakahiwalay sa gitna, negmesa. Ako si Martin Vanuk at ako ay nagtatrabaho sa Maritime Insurance Risk Analysis sa Loop, Negirmiki taon. Nang walang pag-aalinlangan, iginuhit ko ang isang pulang marka sa file na nasa gitna ng mesa iyon ang file ng Pilipinas. Nang panahong iyon alas 7:27 umaga, ang malamig na hangin mula sa pantalan ay humihip sa bintana ng terminal. Sa mesa, patuloy na nanjinjinig ang emega papel sa parehong dalas sa loob en 15 minuto. Ang mga kumpanya ng pagpapadala, institusyon ng seguro at 2 kumpanya ng reinsurance sa London sa parehong umaga ay nakaharap sa parehong karagatan, bawat isa ay nagtatanong ng parehong katanungan. Kung makagulo sa Hormuz, aling bansa ang babagsak muna? Ako ang taong responsible sa pagsagot sa tanong na iyon. Ginawa ko ang trabahong ito sa buong buhay ko. Para sa akin, ang isang bansa ay hindi isang pirasong bandila. Ang bansa ay ang habang rutangang pagpapadala, ang zonang premium ng seguro, ang daming ang pasilidad ng imbakan. Ang talumpating ang Pangulo ng bansa. Anong heroic na kasaysayan? Lahat ng ito ay hindi maaring isama sa aking kalkulasyon dahil ang manumero ay hindi nagsisinungaling. Naniniwala pa nga ako na ito ang aking profesional na sakit, pati na rin ang aking profesional na etika. Ang unang senyales ng kaguluhan sa Hormuz ay natanggap 3 araw na ang nakaraan. 2 tanker ang nagulat ng hindi kilalang interference ng signal sa pasukan ng kipot. Dobla ang premium ng insurance sa loob ng 2 araw. Sa simula, inakala ko na ito ay karaniwan lamang na kaguluhan. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na magulo sa Hormuz. Ngunit noong umagang iyon, makasabay na dumating ang impormal na komunikasyon mula sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Naintindihan ko, iba ito sa pagkakataong ito. Ang file ng Pilipinas ay mas makapal kaysa sa mga file ng ibang bansa. Ang dahilan ay simple, napakaraming kahinaan. Unang pahina, halos 0% ang self-sufficiency rate sa enerhiya na tumutukoy sa pag-asa sa partikular na inangkat na krudo. Ikalawang pahina, ang kabuang dami ng inangkat na krudo ay kabilang sa mga pangunahing importer sa mundo. Ikatlong pahina, 70% ng inangkat na krudo ay namumula sa gitnang silangan, karamihan ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Ikapat na pahina, ang istruktura ng industri ng semiconductor, automotive components, baterya, shipbuilding,
petrochemicals. Nakikita ito, bahagyang ngumiti ang aking labi. Ang masalitang ito na tila malakas, sa aking paningin, ay pawang mga kahinaan. Ang mapabrika ng semiconductor ay gumagamit ng maraming kuryente, ang paggawa ng kotse ay gayon din. Baterya, shipbuilding, petrochemicals, ang enerhiya mismo ay ang raw material. Ang 5 pangunahing industri nga Pilipinas na ipinagmamalaki ay pawang mahina sa masyok sa enerhiya. Ang krudo na sumusuporta sa mga industriyang ito ay halos lahat ay dinadala sa dagat, at ang sentro ng ruta ng dagat na iyon ay ang Strait of Hormuz. Ang kasamahan sa kabilang mesa, si Thomas, ay dumating dala ang isang tasa ng kape. Nakita niya ang pulang marka sa aking mesa at kumunot ang no, nagtataka. Ginoong Martin, ganon ba kadelikado ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang napakagandang customer sa ating industriya. Kaunti lang ang insidente sa insurance at tumpak ang ngaulat. Sumulyap ako kay Thomas. Thomas, hindi delikado, ngunit mahina. Gamitin mo ang tamang salita. Delikado at kahinaan ay dalawang magkaibang bagay. Nagpakita pa rin si Thomas ng ekspresyon ng hindi pagkakaunawaan. Ipinihit ko ang bahagingang mapangang ruta sa fileang Pilipinas patungo kay Thomas. Tingnan mo rito. Ang buong industriya ng Pilipinas ay nakatali sa makitid na daanan ng tubig na ito. Kung magagulo sa Hormuz, hindi makakapasok ang krudo mula sa Saudi Arabia. Manghihina ang mga refinery ng langis ng Pilipinas. Kapag nangyari iyon, manghihina ang industriya ng petrochemicals. Manghihina ang supply ng chemical para sa semiconductor. Ito ay isang domino effect, isang maayos na nakahanay na linyang domino. Dahan-dahang tumango si Thomas. Hindi alam nga Pilipino ang lahat ngang ito, bahagya akong ngumiti. Sa totoo lang, ang ngiting iyon ay nababalutan ng pakiramdam ng pagiging superior. Kahit na alam nila ano ang mababago, ang mamapakukunan ay hindi maaring likhain sa pamamagitan lamang ng kaloban. Gaano man katalino ang Pilipinas, hindi bubulusok ang langis mula sa ilalim ng lupa. May ilang kahinaan na hindi malulutas sa pamamagitan ng katalinuhan. Iyon ang Pilipinas. Dito, kailangan kong aminin ang isang bagay. Itinuring ko ang Pilipinas bilang isang katotohanan, ngunit mas pinaniniwalaan ko ang makahinaan na nararamdaman ko tungkol sa Pilipinas. Sa drawer na aking mesa sa ikalawang antas, ay may ulat tungkol sa industriya ng refining ng langis ng Pilipinas. Sa ikatlong antas ay may mga record ng pagpapadala ng container ship, ang industry ng shipbuilding ng Pilipinas. Sa aking computer ay may isang folder na punong gang data tungkol sa Pilipinas. Hindi ako isang taong hindi nakakaintindi sa Pilipinas. Ako ang taong naisip na lubos niyang naintindihan ang Pilipinas. Ngunit hindi ko napansin nun na iyon ang mas delikadong bagay. Alas, 8:50 ang umaga, 5 senior officer ang nagtipon sa meeting room. Ipinroject ko ang mga pinakamahalagang kumpanya sa file ng Pilipinas sa presentation screen. Natapos ako sa loob ng 7 minuto. Simple ang konklusyon. Kung magpapatuloy ang tensyon sa Hormuz, ang Pilipinas ay malamang na makaranas ng sabay-sabay na shock sa buong industry. Kailangan nating suriin ng lubusan ang ating mga kondisyon ng insurance para sa Pilipinas. Tanong ng Vice President ng New York Reinsurance Company sa pamamagitan ng video call, talaga bang mahina ang industriya ng Pilipinas sa ganitong kalala? Ang ating commitment sa Pilipinas ay hindi maliit. Ang aking Vice President, sinuri ko ang Pilipinas sa loob ng 12 taon. Ang Pilipinas ay isang malakas na bansa, inaamin ko iyan. Ngunit ang malakas at ligtas ay dalawang magkaibang bagay. Ang Pilipinas ay malakas ngunit hindi ligtas. Iyan ang aking konklusyon. Ang meeting room ay tahimik sandali. Nasiyahan ako sa katahimikan na iyon. Para sa isang analyst, ang katahimikan ay tanda ng pagsang-ayon. Matapos ang meeting, mahinahong tinapik ako sa balikat ng senior officer. Sa pagkakataong ito, napakatumpak din, Martin. Iyan ang salitang pinakanasiyahan ako sa araw na iyon. Bumalik ako sa aking mesa at isinulat ang unang pangungusap ng aking ulat. Ang Pilipinas ay hindi ganap na isang bansang producer ng krudo.
Ang pangunahing industriya nito ay lahat ay mahina sa panlabas na shock sa enerhiya. Dapat itong ikategorya bilang isang bansang marupok sa panandalian at katamtamang shock. Halos hindi ako nagtagal sa pagsusulat ng pangungusap na ito. Sa labas ng bintana, 2 busina ng umaga mula sa pantalan ang narinig. Isinara ko ang aking laptop at bumulong. Ang Pilipinas ay mahusay sa paggawa ng bagay. Iyon lang. Hinding-hindi nito kayang sakupin ang Hormuz. Iyon ang aking huling pagtatasa sa Pilipinas noong araw na iyon. Sa papel, ang Pilipinas ay isang napakalinaw na kaso. Pagkaraan ng ilang araw, sumakay ako sa isang commercial aircraft. Simula nang dumampi ang gulong ng eroplano sa runway, ang konklusyon na pinaniniwalaan ko ay unti-unting nagsimulang magiba. Pagkadampi ng gulong ng eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, binuksan ko ang filan ng Pilipinas sa aking kandungan. Sa loob ng 11 oras na flight, isang pahina lang ang tiningnan ko. Kapasidad ng pahawak ng pantalan, kapasidad ng pagbuong ng kuryente, kabuwang imbakan, mapang laster ng industriya. Halos makabisado ko na ang lahat na impormasyong ito. Gayunpaman, binasa ko pa rin itong muli. Kung sa bagay, makikipagkita ako sa bansang Pilipinas ng direkta. Ang business trip ay para kumpirmahin ang hypothesis, hindi para matutong bagong bagay. Sa pagtitiwalang ito, bumaba akong eroplano. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ko ang maliit na bansang Asyano na ito. Hindi ba't medyo mayabang ang Pilipinas sa titulong kapangyarihan sa pagmamanupaktura sa lahat ng panahong ito? Ito ang aking stereotype. Lumabas ako ng arrival hall. Isang lalaki na nakaitim na suet ang lumapit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa matatas na Ingles bilang si Ginong Carlos, miyembro ng Energy Security Response Team mula sa kaukulang ahensya. Ginong Martin, maligayang pagdating sa Metro Manila. Ang biyahe ay aabutin ng humigit kumulang 1 oras. Maari kayong magpahinga sa kotse. Medyo relax ang schedule ngayon. Bahagya akong tumango. Sapat na ang maikling pagbati. Pagkapasok sa kotse, habang inilalagay ng driver ang bagahe sa trunk, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa paliparan, lagi akong nakakakita ng parehong bagay. Rate ng turnover ng eroplanong umaalis at lumalapak. Daloy ng proseso ng bagahe. Security procedures. Ito ang sakit ng propesyon. Ang paliparan ng Metro Manila ay nakakuhang mataas na marka sa lahat ng aspetong ito, kaya hindi ako nagulat. Nang makapasok ang kotse sa expressway, nagbago ang kapaligiran. Flat ang daan, maayos ang malen, at napakababa ng ingay. Ito ay lubos na naiba sa kalidad ng lumang expressway sa Europa. Pakiramdam ko ay bagong daan. Matapos ang humigit kumulang 20 minutong pagmamaneho, nakita ko ang tanda ng toll sa unahan. Instinctively, medyo kinabahan ako. Sa Europa, ang toll ay isang espasyo kung saan humihinto. Pumipila ang mga sasakyan, naglalabas ng card ang driver, nagbibigay ng resibo ang toll attendant, saka angat ang bar, at saka lamang makataan. Pinakamaikli ay 20 segundo, pinakamatagal ay maaring higit pa sa 1 minuto. Bagaman hindi ito direktang nauugnay sa Hormuz, titiknan ko ang lahat ng control gate sa parehong pananaw. Ang control gate ay ang lugar kung saan tayo humihinto at sinusuri bago payagan na dumaan. Ngunit, nang lumapit ang kotse sa toll, hindi bumakal ang bilis nito. Tumingin ako sa likod ng ulong driver. Hindi nakapreno ang kanyang paa. Sumulyap ako kay Ginong Carlos sa tabi. Wala rin siyang ginawa. Ang kotse ay patuloy na bumulusok patungo sa toll. Hoy, delikado, baliw ka ba? Makakabangga tayo? Halos isiga ko mula sa likod na upuan. Ngunit ang 2 tao sa harap na upuan ay hindi man lang pinansin ang aking pag-aalala. Nang walang pagbagal, ang kotse ay bumulusok patungo sa toll. Sa ibabaw ng windshield ay may maliit na terminal. Umilaw ito sandali, iyon lang. Hindi huminto ang kotse, walang resibo, walang toll attendant, at walang bar. Lumingon ako at nakita ang iba pang sasakyan na nakapila din sa makitid na daanan. Ngunit walang huminto. Parang hindi man lang umiral ang espasyong ito nek. Toll, tuloy-tuloy ang daloy na trapiko. Ano ito? Walang humpay na toll?
Ngayon lang ako nakakita nito. Sumagot si Ginong Carlos na may normal na ekspresyon. Ito ay ang aming RFID system, Easy Trip o Auto Sweep. Automatikong kinakalkula ng terminal ang bayad sa toll at tuloy-tuloy na makakadaan ang sasakyan. Ngayon, karamihan sa mga toll sa expressway ay gumagamit ng ganitong pamamaraan. Matagal na itong ginagamit, kaya hindi na namin masyadong iniisip. Ang salitang matagal na itong ginagamit ay mas nakakagulat sa akin. Hindi ito bagong teknolohiya, kundi isang sistema na ginagamit araw-araw ng mga Pilipino. Natahimik ako sandali. Nahiya ako dahil sa sobrang excited at dahil din sa aking ugali bilang isang analyst ng insurance. Kapag nakatanggap ako ng isang impresyon, hindi ko ito agad sasabihin, kundi pag-isipan ko ng paulit-ulit sa aking isipan. Ganito ang iniisip ko. Ayaw ngang Pilipinas na huminto sa control gate, kaya binago nito mismo ang control gate. Hindi ito naglagay NG bar, kundi hinamit ang pamamaraan NG pagproseso NG terminal. Ito ay isang bansang nagbabago NG pamamaraan para hindi uminto. Ito ang unang impresyon na tumata sa aking isipan. Medyo hindi ako comfortable sa impresyong ito dahil ang hindi agad maimpluwensyahan ng unang impresyon ay ang aking profesional na pagmamalaki. Ngunit patuloy na gumulo sa aking isipan ang maliit na terminal na iyon. Ang ulat ng Hormuz na isinulat ko ng may pagtitiwala ay nagdududa na ngayon dahil ang advanced na teknolohiya ng Pilipinas at ang paraan nito sa pag-manage ng control gate ay naiba sa aking inaasahan. Nagtanong ulit ako kay Ginoong Carlos, kailan ito unang ipinakilala? Wala bang umalma? Ang matao ay karaniwang ayawang pagbabago, hindi ba? Nag-isip sandali si Ginoong Carlos bago sumagot. Una man, may mga umalma. Kailangan din namin bumili ng terminal sa simula. Mayroon ding ilang maliliit na problema. Ngunit kapag naranasan ng mga Pilipino ang isang bagay na madali at mahusay, hindi na nila kayang tiisin ang isang bagay na hindi mahusay at mabagal. Kaya mabilis itong naging popular. Naakit ako sa sagot na ito. Ang mga Pilipino ay hindi kayang tiisin ang pahinto. Anong uri nga emosyon iyon? Noon, hindi ko pa naintindihan. Ngunit malinaw sa akin na ang Pilipinas ay tila isang bansa na mas pinipiling baguhin ang paraan ng pagdaan sa control gate kaysa matakot sa control gate mismo. Sa labas ng bintanang kotse, nagsimulang lumitaw ang tanawin ng paligid ng Metro Manila. Dumami ang matanda ng daan at unti-unting lumitaw ang balangkas ng matataas na kulay abo na gusali sa malayo. Binuksan ko ulit ang file ng Pilipinas at sumulat ng nota sa sulok ng pahina. Ang Pilipinas ay may ugali na baguhin ang mahadlang mula sa espasyong pahinto patungo sa espasyong pagdaan. Ito ang unang nota na isinulat ko sa lupain ng Pilipinas. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang kaugnayan ng notang ito sa Hormuz. Inakala ko lamang ito bilang profesional na kuryosidad NG isang empleyado NG Insurance. Ngunit noong gabing iyon, nang makapasok ang kotse sa sentrong lungsod at nakita ko ang nga ilaw sa nagliliwanag na distrito ngang Makati mula sa bintanang hotel, muling nakamali ang aking inaasahan. Ang tanawin doon ay isang bagay na imposibleng makita sa isang krisis. Ang mga hotel room sa anumang lungsod ay nagbibigay ng katulad na unang impresyon. Karaniwang kisame, matigas na kama, bintanang mahirap buksan. Gayun din ang Metro Manila. Ngunit simula nang buksan ko ang TV noong alas 10 gabi, nakaramdam ako ng pambihirang impresyon. Bawat channel ay nagpapakita ng parehong imahe. Strait of Hormuz, premium ng insurance, tanker, detour routes, presyo ng import. Anuman ang channel, halos pareho ang nilalaman. Isang channel ang nagpapakita ng red-colored chart ng presyo ng gasolina. Ang isa naman ay napapakita ng mga eksperto na seryosong napapaliwanag tungkol sa dami ng strategic reserves. Ibinaba ko ang remote at naisip, siguradong lumpo na ang lungsod na ito ngayon. Sa loob ng 22 taon, marami na akong nakitang lungsod sa krisis. Kapag nakakagulo sa Dubai, kapag nakakagulo sa Cairo, kapag nakakagulo sa Madrid, bawat beses ay nagpapakita ang malungsod na iyon ng makakatulad na tanawin. Mahabang pila sa gasolinahan, walang laman na convenience store.
nababawasan ang mga tao sa kalye, tahimik na restaurant. Inasahan ko rin na ang isang lungsod tulad ng Metro Manila ay tiyak na magpapakita ng parehong ekspresyon. Nagpalit ako ang damit at lumabas ang hotel. Noon ay halos alas 11 na ang gabi. Bagaman huli na, gusto ko pa ring makita mismo ang lungsod na ito. May ilang bagay na hindi kayang sabihin ng data. Tulad ng kapaligiran ng lungsod, ang ekspresyon ng mga tao sa harap ng krisis. Hindi ito mababasa mula sa ulat sa mesa. Pagkatulak ko ng revolving door ng hotel at paglabas ko, nagsimulang magkamali ang aking inaasahan. Maliwanag ang mga ilaw ng kalye. Sa likod ng salaming bintana ng mga cafe, nakaupo ang mga tao. Binubuksan ang kanilang mga laptop. Puno ang mga istante ng convenience store at gumagana ng normal. Isang delivery motorcycle ang naghihintay ng traffic light sa five-way intersection. Nakapila ang mga taxi, naghihintay ng customer. Ito ay hindi sa lahat ang ekspresyon ng isang lungsod sa krisis. Huminto ako sa gitna ng sidewalk sandali. Naisip ko na tiyak na nakamali ako sa nakita. Saka ako muling tumingin sa paligid. Ngunit ang tanawin ay nanatili pa rin. Mabilis na naglalakad ang mga tao habang nakayuko at nakatingin sa kanilang mga cellphone. Walang tumatakbo, walang sigawan, walang panic buying, walang saradong tindahan. Pumasok ako sa kalapit na convenience store. Ang night shift attendant ay nakaupo sa likod ng counter habang nanonood ng balita sa TV. Ang screen ay nagpapakita ang satellite image ng Strait of Hormuz. Kumuha ako ng isang bot ng mineral water at inilagay sa counter. Saka ako nag-atubiling bumati sa attendant. Sumagot ang attendant sa malinaw na English, nanonood kayo ng balita, no? Hindi kayo nag-alala? Narinig ko kung masara ang Hormuz, ang Pilipinas, ang unang maapektuhan. Tiningnan ako ngang attendant. Ang kanyang nga mata ay tila pagod ngunit matatag at hindi natitinag. Mag-alala. Paano hindi mag-alala? Pero kung ma-brownout, hindi rin bababa ang presyong gasolina. Kailangan pa rin ibenta ang almusal ng bata. Nang marinig ko ang maasalita na ito, natahimik ako mula sa pananaw ng isang analyst ng insurance. Ito ay maaring pakinggan bilang isang pakiramdam ng pagtanggap mula sa ordinaryong mamamayan, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na makakaya lamang makipagsapalaran sa trabaho. Ngunit sa mukha nga attendant na ito, wala sa lahat ang anino ngang pagtanggap na iyon. Hindi pagtanggap, kundi uringang determinasyon. Isang determinasyon na ihiwalay ang pag-aalala mula sa operasyon ng negosyo. Hinawakan ko ang bote ng mineral water at lumabas ng convenience store. Sa likod ng salaming bintana ng cafe sa kabilang kalsada, nakita ko ang isang office worker na nagtatrabaho ng malalim sa gabi. Sa tabi ng laptop ay may smartphone na nagpapakita ng balita sa Hormuz. Tiyak na nanonood din siya ng balita sa parehong oras. Nagtatrabaho din siya. Dalawang aksyon ang nangyayari ng sabay-sabay sa isang individual ng walang pagkakasalungatan. Ang katotohanan ito ay labis na umakit sa aking pansin. Pinara ko ang isang taxi at hiniling sa driver na idrift ako sa paligid ng distrito ng Makati. Inilagay ng driver ng taxi ang radyo at narinig din ang talakayan tungkol sa Hormuz. Minsan, bahagyang lumingon ang driver patungo sa radyo, ngunit hindi huminto ang kanyang pagmamaneho. Habang naghihintay ang traffic light, may maikling sinabi siya sa Filipino. Si Ginoong Carlos na kasama ko ay isinalin. Ang driver ay nagsabi, ang ganitong sitwasyon ay hindi nangyari minsan lang o dalawang beses. Noong 1979, 1990, 2003, lahat ay nakita na. Bawat beses ay sinasabi ngang na tao na katapusan na, ngunit hindi naman talaga katapusan. Ang trabaho nga taong tulad niya ay magdala ng mga pasahero. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang matataas na gusali sa distritong Makati ay maliwanag sa katahimikan. Ang mga tao sa kalye ay naglalakad sa kani-kanilang direksyon. Mayroong pag-aalala, tiya iyan. Nanonood sila ng balita, tinitingnan ang schedule ng presyo at tinitingnan ang man-notifikasyon sa cellphone. Gayunpaman, hindi nagsara ang lungsod na ito. Matagal akong nag-isip kung paano ipaliwanag ang pagtataka na ito. Kapag nakakakrisis, karaniwan itong humahantong sa isa sa dalawang resulta.
Panik o isang manhid na katahimikan. Ang distrito ng Makati ay hindi kabilang sa alinman. Malalim na naunawaan ng mga tao ang krisis, ngunit tahimik silang ginagawa ang kani-kanilang tungkulin. Ito ay tila isang mas malalim na katangian ng lipunan ng Pilipinas. Sa pagbalik sa hotel, isinulat ko ang ikalawang nota sa file ng Pilipinas. Ang malungsod ng Pilipinas ay hindi nakakaintindi sa krisis, kundi nakakaintindi sa krisis, ngunit hindi bumabagsak. Matapos isulat ang pangungusap na ito, huminto ako sandali. Sa loob ng 22 taon, hindi pa ako nakasulat ng ganitong nota tungkol sa anumang lungsod. Ang pagsusulat ng isang bagay na hindi numero kundi isang salobin, ito mismo ang unang pagkakataon. Bumalik ako sa aking hotel room, nakatitik sa labas ng bintana, ang mailaw sa distrito ng Makati, bagaman halos alas, 1 na ang umaga, ay hindi man lang bumaba. Umupo ako sa gilid ng kama. Iniisip kung anong uri ng imbakan ang mayroon ang lungsod na ito. Hindi langis o pagkain, kundi isang bagay na tulad ng salobin ng nga tao. Ang mga salita ng attendant ng convenience store ay paulit-ulit sa aking isipan. Kung mag-brownout, hindi rin bababa ang presyong gasolina. Sa simula, ito ay pakinggan bilang pagtanggap ng ordinaryong mamamayan na pagod sa masamang kalagayan ng ekonomiya. Ngunit habang lalo kong iniisip, mas nagiging tunog ito nga determinasyon. Binuksan ko ulit ang file ng Pilipinas. Sa anumang bahagi ng makapal na data na iyon, walang lugar na nakasulat ang masalita ng mga taong tulad ng attendant ng convenience store. Kapasidad ng paghawat ng pantalan, kabuwang imbakan, kapasidad ng pagbuo ng kuryente. Lahat ay naitala. Ngunit ang salubin ng isang lungsod na gumagana sa katahimikan ng hindi natitinag ay hindi naitala sa anyo ng numero. Nung gabing iyon, unang beses kong napansin ang kawalang laman na ito. Sa tanong na ito, nakatulog ako. Kinabukasan ng umaga, kinuha ako ni Ginoong Carlos sa lobby ng hotel sa tamang oras. Binuksan niya ang pinto ng kotse at maikling sinabi, "Ngayon, pupunta tayo ng medyo malayo. Sa halip na ipaliwanag sa mga salita, mas mabuting makita ninyo mismo. Ngayon, bababa muna tayo sa ilalim ng lupa." Ang salitang ilalim ng lupa noong umagang iyon ay labis na umakit sa aking pansin. Isang bansang umaasa sa import na langis. Ano ang ipapakita sa ilalim ng lupa? Noon, wala akong ideya. Ngunit mayroon akong malabong kutob na ang ekspresyon ng lungsod na nakita ko sa makalyeng distrito ng Makati kagabi at ang espasyo sa ilalim ng lupa na ito ngayong umaga ay maaring nakmula sa parehong pinakmulan. Lumabas ang Kotsen Metro Manila. Nagmaneho kami patimok ng medyo matagal. Ang tanawin sa labas ng bintana ng kotse ay nagbago mula sa lungsod patungo sa kagubatan, pagkatapos mula sa kagubatan patungo sa hangin na puno ng amoy ngalat ng dagat. Binuksan ko ulit ang data tungkol sa storage base ng Pilipinas sa loob ng kotse. Nakasulat doon na ang Pilipinas ay nagpapatakbo ng storage facility sa siyam na lokasyon sa buong bansa. Sa totoo lang, nakikita ang numerong ito, bahagya akong ngumitingang panunuya. Ang storage facility ay karaniwang malalaking cylindrical storage tank. Marami sa ito ay makakasunod na nakaayos sa isang factory area. Anuman ang pantalan sa Europa, pareho ang tanawin. Hindi ako naniniwala na mayroong anumang bagong lalabas mula ron. Ang lugar na pinuntahan namin ay nasa paanan ng bundok malapit sa dalampasigan. Medyo naguluhan ako sandali. Bakit pumasok sa bundok samantalang malapit ito sa dalampasigan? Mula sa bintana ng kotse, tanging mababang bundok lamang ang nakikita. Walang storage tank, walang chimney. Ang facility na dapat ay nakaayos sa factory area. Wala ni anuman ang nakikita. Pagkababa na kotse, isang lalaki ang lumapit, dala ang isang safety helmet. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Kapitan de la Cruz, pinuno ng Operations Management Team ng National Crude Oil Storage Base ng Pilipinas. Ginoong Martin, maligayang pagdating. Pakiusap, isuot ang safety helmet. Ngayon, kailangan nating bumaba sa mas malalim na lugar. Dito, walang anuman sa ibabaw, lahat ay nasa ilalim ng lupa. Ang salitang ilalim ng lupa ay muling lumitaw. Kinuha ko ang safety helmet at natahimik sandali.
Dalawang malaking pintuang bakal ang nakabaon sa gilid ng bundok. Dahan-dahang bumukas ang mga pintuang bakal. Humakbang ako paatras dahil isang malamig na agos ang hangin ang humihip palabas. Ibig sabihin, mayroong walang laman na espasyo sa loob ng bundok. Sinundan ko si Kapitan de la Cruz sa loob. Mahaba ang pasilyo. Sa makabilang gilid ay konkretong dingding. Sa kisame ay nakaayos ang ma-fluorescent lamp. Ang tunog ng yapa ay umalingaw-ngaw sa dingding ng matagal. Ang alingaw-ngaw ay nagpaparamdam na mas malalim ang pasilyo. Matapos ang matagal na paglalakad, hindi pa rin kami nakarating sa pangunahing bahagi ng facility. Noon lamang, nagsimula akong maramdaman ng intuitive na ang laki nga, espasyong ito ay higit pa sa inilarawan sa data. Maikling ipinaliwanag ni Kapitan de la Cruz habang naglalakad. Dito, ginagamit namin ang pamamaraan ng underground rock cavern storage. Nahuhukay kami ng mabutas sa matigas na bato sa loob ng bundok at iniimbak ang krudo sa mabutas na ito. Ang pamamaraang ito ay mas ligtas kaysa sa ordinaryong storage tank. Kaya nitong labanan ang pambobomba at mas maliit din ang panganib ng pagtagas. Matagal nang ginagamit ng Pilipinas ang ganitong uri ng imbakan. Hinawakan ko ang dingding habang naglalakad. Malamig ito. Tanging matinding bato lamang ang nararamdaman sa likod ng konkreto. Ang katotohanan na ang Pilipinas ay nahukay ng ganito kalaking espasyo sa loob ng bundok ay naunawaan ko ng rasyonal. Ngunit malalim sa aking puso, nakaramdam ako ng kakaibang bigat. Isang bansang umaasa sa import na krudo ngunit nagtatayo ng ganito kalaking espasyo sa ilalim ng lupa. Anong uri ng kaloban ito? Nagsimula akong timbangin ang bigat na ito. Sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang isang malaking espasyo. Mataas ang kisame, ang mga pipeline ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Malalaking makina ang sumasakop sa buong dingding. Dalawang manggagawa ang may hawak na clipboard at nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Tumayo ako sa gitna ng espasyo at dahan-dahang tumingin sa paligid. Gaano karami ang kayang ipagkasya ng isang espasyo na ito? Sagot ni Kapitan de la Cruz, ang isang cavern na ito ay kayang maglaman ni milyon-milyong bariles. Mayroong ilang cavern na tulad nito rito, kasama pa ang siyam na lokasyon sa buong bansa. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangungunang bansa sa mundo sa imbakan ng langis. Tila, sa oras ng emergency, kayang makaraos ng lipunan ng Pilipinas sa loob ng isang panahon. Nang marinig ko ang masalitang ito, matagal akong natahimik. Sa loob ni G22 taong, hindi lamang minsan o dalawang beses akong nakakita NG Storage Facility. Nakadalaw din ako sa Strategic Storage Facility NG Estados Unidos. Nakita ko rin ang storage base sa iba pang mga bansang Asyano. Ngunit ang espasyong ito sa Pilipinas ay iba. Ang Estados Unidos at iba pang mga bansa ay alinman sa mga bansang producer ng langis o nakaranas ng digmaan. Ang Pilipinas ay hindi pareho. Hindi ito isang pangunahing bansang producer ng langis at hindi kailanman direktang nakaranas ng digmaan sa isang lugar tulad ng Hormuz. Gayunpaman, nagtayo ito ng ganito kalaking espasyo sa ilalim ng lupa. Nagtanong ako kay Kapitan de la Cruz, kailan ito nagsimula? Bakit kailangan ng Pilipinas na gawin ito ng ganito kalayo? Bahagyang tumingala si Kapitan de la Cruz sa kisame at sumagot, naalala niyo ba ang una at ikalawang krisis sa langis? Noon, talagang nanghina kami. Isang bansang umaasa sa import na langis ay biglang hindi makakabili ng langis. Halos, nalumpo ang buong bansa. Noon, makasamang nagpasya ang gobyerno at mga kumpanya na huwag nang maranasan ang ganong pakiramdam. Ang storage base na ito ay nagsimula mula sa determinasyong iyon. Ito ay nagpatuloy ng mahigit 40 taon. Narinig ko ang masalitang ito habang muling tumitingin sa paligid ng malaking espasyo sa ilalim ng lupa. Isang bagay na sa simula ay hindi nakikita, ay nagsimulang lumitaw. Ang espasyong ito ay hindi lamang isang simpleng bodegang imbakan. Ito ay isang uri nga alaala. Isang alaala na hinukay sa loob ng bundok sa loob ng 40 taon para hindi malimutan ang shock na naranasan. Ang alaala na iyon ay isang espasyo na nabuo mula sa konkreto, bakal, at bato.
Naalala ko ulit ang pangungusap na isinulat ko sa aking ulat sa Hormuz. Ang Pilipinas ay hindi ganap na isang bansang producer ng langis. Ang mga pangunahing industriya nito ay lahat ay mahina sa mga panlabas na shock sa enerhiya. Hindi mali ang pangungusap na ito. Ang Pilipinas ay talagang umaasa sa import na krudo para sa malaking bahagingang pangangailangan nito. Ngunit ang pangungusap na ito ay tinitingnan lamang ang kalahating ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi marupo dahil hindi ito ganap na producer ng krudo. Hinukay nito ang ganito kalaking espasyo sa ilalim ng lupa dahil umaasa ito sa import. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Ang matigas na bato ay hindi lamang nagpapahintulot sa kanila na mahukay ng ganito kalalim, kundi halos impossible rin ito sa Europa at iba pang mabansa mula sa geological na pananaw. Ang Pilipinas ay talagang may pinapalang lupa. Ito ay isang katotohanan na hindi matututulan. Maikling idinakda ni Kapitan de la Cruz sa tabi, hindi ito ang lugar kung saan bumubuluso ang langis. Ito ang lugar kung saan, kapag naputol ang supply ng langis, ay kayang suportahan ang bansa para hindi kaagad malumpo. Tinatawag namin itong dagat sa ilalim ng lupa. Dagat sa ilalim ng lupa. Nang marinig ko ang pahayag na ito, kaagad akong napahinga ng malalim. Ang mataong gumagawang langis ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagtingin sa langis na bumubuluso mula sa ilalim ng kanilang sariling lupa. Ang mapilipino naman, nahuhukay sa loob ng bundok at pagkatapos ay ibinubuhos ang langis sa loob nito. Mula sa simula, ito ay dalawang magkaibang kwento. Ang langis na bumubuluso at ang langis na ibinuhos. Dalawang bansa, kapag nakaharap sa parehong itim na likido, ay kumuha ng makasalungat na direksyon. Ang katotohanan ito ay nagparamdam sa akin ng bigat ng walang dahilan. Lumakad ako sa pasilyo muli, bumalik sa ibabaw ng lupa. Ang tunog ng pagsara ng pintuang bakal ay umalingaw ng mabigat sa aking likuran. Tinanggal ko ang safety helmet at tumingala sa kalangitan. Iyon ay ang maliwanag at karaniwang kalangitan ng Pilipinas sa hapon. Ngunit alam na mayroong malaking espasyo sa isang lugar sa ilalim ng parehong lupa, iba na ang tingin ko sa lupa. Mas malinis din ang pakiramdam ng hangin. Ito ay talagang isang karaniwang likas na kapaligiran. Sa pagbalik sa kotse, idinagda ni Kapitan de la Cruz, Ginoong Martin, sa susunod ninyong schedule, makikipagkita kayo sa isang tao. Siya ay kinatawan mula sa isang bansang producer ng langis sa gitnang silangan. Lubos silang interesado sa aming storage base. Nang marinig ko ang masalitang ito, huminto ako sa paglakad. Bakit ang matao mula sa bansang producer ng langis ay pumupunta para tingnan ang storage base ng Pilipinas? Karaniwan baliktad ito. Ang mabansang walang mapagkukunan ay bumibisita sa mga bansang may mapagkukunan. Ito ang pattern na natutunan ko sa buong buhay ko bilang isang analyst. Paglitaw ng tanong na ito sa aking isipan, gumuho muli ang isang bahagi ng aking ulat sa Hormuz. Ang meeting room ay matatagpuan sa ikatlong palapag ng headquarters building ng storage base. Mula sa bintana, nakikita ko ang paanan ng bundok na bagong pinasok namin. Umupo ako sa isang bahagi ng meeting table. Binubuksan ang aking file. Noon, isang lalaki ang pumasok at umupo sa tapat na upuan. Nakasuot siya na puting shirt, dark gray suit at isang makapal na relo sa pulso. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fahad Al-Mansur, pinuno ng International Storage Operations ng National Oil Company ng tatlong bansa sa Gulpo. Sa totoo lang, medyo hindi ako comfortable noon. Isang mataas na executive mula sa bansang producer ngangis ang nakaupo sa meeting room ng storage base ng isang bansang umaasa sa import na krudo. Hindi ko maayos na maisayos ang imahe na ito sa aking isipan. Matapos makpalitan ng calling card at maikling pakbati, direkta akong naktanong, Ginoong Fahad, sa totoo lang, may isang bagay akong hindi maintindihan. Bakit gustong mag-imba ng langis ng bansang producer? Kalangis sa isang bansang umaasa sa import? Hindi ba't karaniwan? Ay baliktad ang direksyon? Hindi tumawa si Fahad. Kapag nakikipakita ako sa isang taong hindi nagpapanggap ng ngiti, una kong pinakikinggan ang lahat ng kanyang sasabihin. Dahil naniniwala ako na kahit na direkta ang kanyang ekspresyon, hindi siya magsisinungaling o magsasalita ang walang kabuluhan. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Fahad, Ginoong Martin.
Kapa ang langis ay nasa ilalim ng lupa, hindi ito kapangyarihan. Nagiging tunay na kapangyarihan lamang ito kapag ito ay nasa kabilang karagatan kung saan ito kailangan. Ang mayroon kami ay langis sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas naman ay may geographical na lokasyon sa kabilang karagatan. Ito ang dahilan kung bakit interesado kami sa Pilipinas. Hindi ko isinulat ang pangungusap na ito dahil ito ay uringang pangungusap na kailangan pag-isipan ng mabuti bago isulat. Langis sa ilalim ng lupa ay hindi kapangyarihan. Ang masalitang ito ay lumabas mula sa bibig ng taong gumagawa ang langis, mas mabigat pakinggan. Itinula ni Fahad ang isang piraso ng data sa mesa. Iyon ay mapa ng Silangang Asya. Ang Pilipinas, China, at iba pang nga bansang Asyano ay nasa isang view. Sa tabi ng dagat, nakamarka ang marutang pagpapadala. Tinuro niya ang timok na baybayin ng Pilipinas at nagpapadala kami ng krudo mula sa Hormuz patungong Silangang Asya, umabot ng halos 20 araw sa average. Sa payapang kalagayan, hindi problema ang 17 araw. Ngunit kapag nakagulo sa Hormuz, ang 20 araw na ito ay nagiging pinakamapanganib na paglalakbay. Mahaharap kami sa panahon kung saan hindi namin may padala ang krudo kahit gusto namin. Sa panahong ito, ang demand area sa Silangang Asya ay makakaranas ng pagkagambala sa supply. Ito rin ay pakalugi para sa amin kahit na kami ay bansang producer ng langis. Naintindihan niyo? Narinig ko ang mga salitang ito habang unang beses kong iniisip ang problema ng Hormuz mula sa pananaw ng bansang producer ng langis. Para sa bansang producer ng langis, delikado rin ang Hormuz dahil magiging dahilan ito para hindi may padala ang sarili nilang langis. Sa lupeng 22 taon, tiningnan ko lamang ang Hormuz mula sa pananaw ng bansang importer. Tiningnan ko lamang kung sino ang hindi makakatanggap, ngunit hindi kailanman inisip ng malalim kung sino ang hindi makakapagpadala. Inilagay ni Fahad ang panulat sa lokasyon ng storage base ng Pilipinas. Dahil dito, ang Pilipinas ay napaka-interesante para sa amin. Kung iimbakin muna namin ang krudo sa Pilipinas, kahit makagulo sa Hormuz, hindi magagambala ang supply sa merkadong Silangang Asya. Ang Pilipinas ay malapit sa demand area ng Silangang Asya, mayroon itong mga pasilidad ng refining langis at pantalan. Hindi lamang ito nag-iimbak, kundi kaya rin nitong iproseso at ipadala kaagad kapag kinailangan. Para sa amin, wala nang mas magandang lugar kaysa rito. Ito ay parang isang storage warehouse, nag-iimbak ngang labis na enerhiya mula sa aming katawan. Noon lamang, nagsimula kong muling suriin ang kahulugan ng lokasyong ito ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na bumibiling langis. Ito ay mas tulad ng isang malaking gateway na nakatayo sa harap ng demand area ng Silangang Asya. Mula sa pananaw ng bansang producer ng langis, ang pag-iimba ng sarili nilang langis sa gateway na ito ay isang uri ng insurance. Maikling idinagda ni Kapitan de la Cruz sa tabi, para sa Pilipinas, hindi rin ito isang panik na transaksyon. Sa panahon ng kapayapaan, nagpapataw kami nga bayad sa imbakan. Sa panahon ng krisis, ang Pilipinas ay makakaroon ng karapatan sa prioridad na bilhin ang krudo na ito. Ang mabansang producer ng langis ay nakakalat ng panganib sa geographical na lokasyon. Ang Pilipinas naman ay may isang karagdagang baraha na maaring gamitin sa panahon ng krisis. Ito ay kapaki-pakinabang sa makabilang panig. Ibinaba ko ang aking panulat sandali. Habang isinusulat ang ulat sa Hormuz, inuri ko ang Pilipinas bilang isang bansang umaasa sa import na unilateral. Iyon ay isang paglalarawan ng Pilipinas na nakikiusap sa bansang producer ng langis na bumili ng langis. Ngunit sa meeting room na ito, baliktad ang pattern. Ang bansang producer ng langis ang nakikiusap sa Pilipinas na mag-imbak ng langis. Sa totoo lang, mayroon pa rin akong isang pagtutol sa aking isipan. Kaya nagtanong ulit ako kay Fahad. Sa huli, ang Pilipinas ay hindi producer ng langis. Ang imbakan ay bumibili lamang ng oras at hindi kayang alisin ng lubusan ang katotohanan na mahina ang Pilipinas sa enerhiya, hindi ba? Ngumiti ng bahagya si Fahad. Noon ang unang beses na nakita ko, siyang ngumiti. Ginoong Martin, ang bansang producer ng langis ay hindi nangangahulugang walang kondisyong lakas.
Naintindihan din namin na maubos ang langis balang araw at magbabago rin ang merkado. Ngunit ang isang lugar tulad ng Pilipinas ay hindi magbabago. Ang geographical na lokasyon sa Gateway M Silangang Asya ay mananatili kahit pagkatapos ng 1,000 taon. Naunawaan namin ang panahon ng aming mapakukunan at naunawaan din namin ang panahon ng geographical na lokasyon ng Pilipinas. Sa makatuwid, nagtutulungan kami. Panahon ng mapakukunan at panahon ng geographical na lokasyon. Isinulat ko ang dalawang salitang ito ng mahina. Para sa isang analyst NG Insurance, ang salitang panahon ay laging nognay sa dami NG Ambakan, ang tagal NG Insurance na kailangan para sa biyahe at iba pa. Ngunit si Fahad naman ay tinalakay ang panahon sa antas ng sistema ng bansa. Ang mapakukunan ay nasa ibabaw ng panahon na nasa ilalim ng lupa, samantalang ang geographical na lokasyon ay nasa ibabaw ng walang hanggang panahon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng panahon na ito ang dahilan kung bakit nagtutulungan ang dalawang bansa. Para sa bansang producer ang langis, ang pagkaubos ay tadhana. Para sa Pilipinas, ang walang hanggang pagiral ay tadhana. Ang lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang tadhana na ito ay ang storage base na ito. Matapos ang meeting, tumayo ako ng maisa sa tabi ngang bintana ngang meeting room sandali. Mula sa bintana, nakikita ko ang paanan ngang bundok na iyon. Sa loob ng bundok na iyon ay may malaking butas at ang krudo mula sa bansang producer ng langis ay maaring ipadala doon. Dahan-dahang nabuo ang tanawin na ito sa aking isipan. Kinuha ko ang file ng Pilipinas mula sa aking travel bag. Naroon pa rin ang dalawang pulang marka na iginuhit ko sa harap na pahina. Kinuha ko ang panulat at maikling isinulat sa tabi nito. Ang Pilipinas bilang sentro at logistic hub ng Silangang Asya ay isang malaking tangkangang langis na pinapangarap ng buong mundo. Matapos isulat ang pangungusap na ito, huminto ako sa pagsusulat. Sa loob ng 22 taon, hindi pa ako nakasulat ng ganitong nota sa file ng anumang bansa. Ang pulang marka sa harap na pahina ay hindi ko pa nabubura dahil hindi pa ako umabot sa antas na iyon. Ngunit sa tabi ng marka na iyon ay may karagdagang pangungusap. Ito mismo ang nagpapatunay na may isang bagay sa aking puso ang nagsimulang magbago. Tinawag ako ni Ginong Carlos sa pinto ng meeting room. Ginong Martin, kailangan na nating umalis para sa susunod na iskediul. Pupunta tayo sa Port of Manila dahil hindi sapat ang imbakan lamang. Kailangan ninyong makita mismo kung paano binago ang pumapasok na langis sa dugongang industriya. Kinuha ko ang aking pay at maikling sumagot, tara na. Sa aking puso, mayroon na akong kutob na sa Port of Manila. Ang aking evaluation report ay muling isusulat. Bagaman napakasikip ng ischedule nung araw na iyon, sa meeting room, tinanggap ko ang katotohanan ito sa unang pagkakataon. Ang Pilipinas na ito ay hindi titigil sa paningin ng taong nakakakita rito. Sa halip, ito ay abalang gumagana. Hindi malayo ang biyahe patungo sa Port of Manila, mas mababa sa 1 oras ang pagmamaneo. Sa biyahe, huminto kami sa isang rest area. Sa totoo lang, hindi ako umaasa ang marami. Bukod dito, ang rest area sa expressway ng Europa ay karaniwang mayroon lamang palikuran, 2 vending machine at isang lumang cafe. Ngunit ang rest area sa Pilipinas ay medyo iba. Ang palikuran ay malinis tulad ng lobby ng hotel. Sa loob ay may tindahan na nagbebenta ng mainit na pansit at mangga espesyal na pagkain ng Pilipinas, pati na rin isang charging area para sa cellphone. Mayroon pang ang rest area para magpahinga sandali. Ang katotohanan na ang isang kumpletong rest area na tulad nito ay maaring gumana araw-araw sa gitna ng expressway ay labis na umakit sa aking pansin. Ang tanawin sa labas ng bintana ng kotse ay unti-unting nagbago. Nabawasan ang mabundo, bumukas ang malawak na kapatagan. Sa isang punto, malalaking chimney, storage tank, at pipeline ang nakakalat ng walang katapusan. Medyo nilapit ko ang aking mukha sa bintana ng kotse dahil ang tanawin ay umabot mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo ng walang patit. Ang haba nito ay ganap na hindi mahulaan. Isang tao pa ang pumasok sa kotse. Siya ay si Director Reyes mula sa Department of Energy, responsible sa pag-coordinate ng Public-Private Cooperation Strategy sa energy security.
Narinig ko na siya ang taong nakaranas ng Asian Financial Crisis at Global Supply Chain Crisis. Nakamay kami ng maikli, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Gusto ko ito. Matapos ang matagal na pagiging analyst ng insurance, medyo hirap ako sa mga burokrat na maraming magsalita. Pumasok ang kotse sa industrial area. Maikling sinabi ni Director Reyes, Ginong Martin, ang nakita ninyo sa storage base ay hindi pa ang buong kuwento. Hindi sapat ang imbakan lamang, ang pagkakaroon ng langis at ang pagiging mahusay sa paggamit ng langis ay dalawang magkaibang bagay. Ang Pilipinas ay sabay na binuo ang dalawa mula sa simula pa. Tiningnan ko ang mga pipeline sa labas ngang bintana habang iniisip ang mga salita na ito. Ang industriyang refining ng langis ay hindi bago sa akin. Aling bansa ang may kapasidad sa refining? Gaano karami? Ano ang utilization rate nito? Naiintindihan ko ang lahat ng numerong ito. Ngunit ang sinabi ni Director Reyes ay ang kwento sa likod ng mga numero na ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon at pagiging mahusay sa paggamit. Huminto ang kotse sa harap ng control center. Muli kaming nagsuot ang safety helmet at pumasok. Malaking screen ang sumasakop sa buong dingding. Ang pipeline ng buong industrial area ay ipinapakita ng graphical at ang daloy ay nakamarka ng kulay. Isang staff ang tumuro sa sulok ng screen at maikling nag-ulat kay Director Reyes. Matapos marinig ang ulat, humarap si Director Reyes sa akin. Ang krudo na pumapasok dito ay hindi mananatili sa isang anyo lamang. Una, ito ay ihihiwalay sa mga fuel tulad ng gasolina, diesel, jet fuel. Susunod na antas, magiging petrochemical raw material ito. Pagkatapos, ito ay hahatiin pa. Plastic raw material, synthetic fiber raw material, chemical na ginagamit sa electronic process, at maging material para sa battery separator. Isang patang krudo na pumasok ay gagamitin hanggang sa huling pata. Matagal akong nakatitik sa screen. Ang itim na linya na pumasok mula sa isang dulo, pagkapasok ay unti-unting sumanga. Ang masanga na ito ay sumasanga pa at muli, hanggang sa huli. Ang napakanipis na malinya ay kumalat palabas mula sa labas ng industrial area. Ang buong industriya ng Pilipinas ay umaasa sa napakanipis na linya na iyon. Noon lamang, unang beses kong napansin ang isang katangian ng istruktura ng industriya ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na gagamitin ang import na krudo hanggang sa huling patak. Hindi lamang ito nagpoproseso ng isang antas at pagkatapos ay ibinebenta sa susunod na bansa. Ginagamit nito ang lahat ng kayang gamitin hanggang sa huli. Hindi ito dahil mayaman ito, kundi dahil kung hindi gagawin iyon, masasayang ang import na krudo. Nagpatuloy si Director Reyes sa tabi, wala kaming oras para magreklamo tungkol sa wala kami. Dahil wala kailangan import. Dahil import, mahal. Dahil mahal dapat gamitin hanggang sa huling patak, hindi dapat sayangin. Kaya, hindi lang kami huminto sa oil refining, kundi lumipat din kami sa petrochemicals at pagkatapos ay sa iba pang hakbang. Ito ang industrial area na naipon sa loob ng mahigit 40 taon. Tiningnan ko ang profile ng gilid ni Director Reyes. Ang tono ng kanyang boses ay walang anumang pagmamalaki. Sinasabi lamang niya ang katotohanan. Minsan, mas mabigat ang mga salita ng taong hindi mayabang. Ang mga salita ni Director Reyes noong araw na iyon ay ganun. Nagtanong ulit ako, ito ba ay isang istruktura na binuong buong bansa o ito ba ay ang huling resulta lamang? Nag-isip sandali si Director Reyes bago sumagot, pareho, sa simula, nagsimula ito mula sa oil refining facility. Ang layunin nun ay oil refining lamang. Ngunit kung oil refining lamang, makakaroon ng mga byproduct na maiwan. Malaki ang pagkalugi kung itatapon ang mga byproduct na ito, kaya nagsimula kaming bumuo ng industriya ng petrochemicals. Matapos mabuo ang industriya ng petrochemicals, lumitaw ang industriya ng plastic sa tabi nito. Sa topso, kundi lumaki ito sa isang malaking sukat tulad ngayon sa pamamagitan ng pagdagdag ng unti-unti sa tabi nito. Narinig ko ang sagot na ito at muling tumingin sa paligid ng buong industrial area. Sa simula, mukha itong malaking industrial park. Ngunit matapos marinig ang paliwanag ni Director Reyes, tingnan itong muli, hindi ito isang parke kundi mas tulad ng isang ecosystem.
Bawat pabrika ay hindi gumagana ng malaya, kundi ang byproduct ng nakaraang pabrika ay nagiging raw material ng susunod na pabrika. Ang pagtatayo ng isang pabrika ay ang simula ng susunod na pabrika. Naalala ko ulit ang isa pang pangungusap na isinulat ko sa aking ulat sa Hormuz. Ang 5 pangunahing industriya ng Pilipinas ay lahat ay mahina sa mga panlabas na shock sa enerhiya. Habang isinusulat ang pangungusap na iyon, ngumiti ako ng bahagya. Ang diagnosis na ang 5 pangunahing industriya ay manghihina ng sabay-sabay ay lubos kong nagustuhan dahil napakasimple nito. Ngunit nang makita ko mismo ang 5 pangunahing industriya na ito sa industrial area, sila ay nagtutulungan para hindi manghina. Kung ang isa ay manghina, ang iba ay susuporta. Noon lamang, unang beses kong napansin ang isang bagay tungkol sa Pilipinas na ito. Ang nga industriya nito ay hindi maraming kahinaan, kundi ang istruktura nito ay magkakaunay dahil sa maraming kahinaan. Ang metaporang domino na sinabi ko kay Thomas ay mali. Ang industriya ng Pilipinas ay hindi domino. Ito ay mas tulad ng isang hanay ng mataong makahawak kamay. Tumayo ako sa harap ng bintana ng control center. Sa malayo, malinaw na nakikita ang industrial area ng Pantalan. Isang container ship ang dahan-dahang pumapasok. Sabi ni Director Reyes sa tabi ko, ang barkong iyon ay nagdadala ng petrochemical product na ginawa sa aming industrial area. Pagkapasok, ito ay crudo. Pagkalabas, ito ay lumabas sa ibang anyo. Ang ginagawa ng Pilipinas ay ito. Iproseso ang itim na likido na pumasok hanggang sa huli at pagkatapos ay ipadala ito sa iba't ibang anyo. Tinatawag namin itong dugo ng industriya. Dugo ng industriya. Nang marinig ko ang pahayag na ito, kaagad kong inayos ang aking pahinga. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na gumagamit ng langis, kundi isang bansa na nagbabago ng langis sa wika ng industriya. Ito ang sistema na naipon sa loop ng mahigit 40 taon. Binuksan ko ulit ang file ng Pilipinas. Sa tabi ng unang pangungusap na aking ulat, idinagdag ko ang isang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi mahina sa shock, kundi isang bansa na nagpoproseso hanggang sa huli. Bahagyang bumagal ang kamay na naglalagay ang panulat noong gabing iyon. Dinala ako ni Director Reyes sa isang maliit na kainan malapit sa industrial area. Ang mamanggagawa na nakasuot ng work clothes at safety helmet ay nakaupo sa paligid ng malaking mesa, kumakain ng salo-salo at uminom ng lokal na serbesa. Mahina nilang inabot ang isang baso ng inumin sa akin, isang dayuhan na bagong nakilala. Nausap kami sa maikling Ingles at ginamit ang nga senyales. Malabo nilang sinasabi ang nga salitang tulad ng nagtatrabaho sa parehong industrial area sa loob ng 40 taon. Iyon ay isang kalmadong tono ngunit matatag. Ang pagod sa buong araw ay nahugasan ng isang baso ng inumin. Habang tinitignan ang mesa, napansin ko ang isang bagay. Ang pintuang bakal ng storage base o ang walang humpay na pipeline sa industrial area, sa huli, lahat ay gumana sa loob ng 40 taon. Salamat sa mga kamay at balikat na ito. Ang salitang teknolohiya ng Pilipinas sa likod ay ang matinding pagsisikap at pakiramdam ng responsibilidad ng mga taong sinusuri muli ang kanilang araw sa harap ng salo-salo bawat gabi at nagsusuot ng work clothes kinabukasan. Maikling sinabi ni Director Reyes sa tabi. Ang tunay na nagpapaandar sa industrial area na ito ay ang mataong iyon. Bago pumasok muli sa kotse, maikling sinabi ni Ginoong Carlos, bukas, babalik tayo sa Metro Manila. Hihinto muna tayo sa isang lugar sa distrito ng Makati. Pagkatapos ay makikipakita tayo sa isa pang bisita. Nagtrabaho siya sa disyerto. Sa tingin ko, ito ay magiging ibang kwento. Nang marinig ko ang masalitang ito, natahimik ako sandali. Ang taong nagtrabaho sa disyerto, ang salitang ito ay hindi ko alam kung bakit nanatili sa aking isipan mas mabigat kaysa sa tanawin ng industrial area. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa Metro Manila. Tumayo ako sa gitna ng distrito ng Makati. Itinuro ni Ginoong Carlos ang street sign sa likod ng kotse, Kalye Baghdad. Binikas ko ang pangalan ng dahan-dahan. Sa simula, hindi ko masyadong inisip. Ang pangalan ng dayuhang lungsod na ginamit para sa kalye ay karaniwan. Mayroon ding ganoong kalye ang Rotterdam, mayroon din ang London.
Mula sa pananaw ng isang analyst ng insurance, ang panggalan ng kalye isa lamang tanda ng administrative area. Nagkaroon ako ng maikling video call sa isang babae sa lobby ng hotel. Siya si Leila Fati, isang French-Iranian scholar na nag-aral ng kontemporaryong kasaysayan ng gitnang silangan. Inayos na ni Ginoong Carlos ang meeting na ito ng maaga. Sa likod niya, sa screen, ay isang study room na punong libro. Dahan-dahang humigop si Leila Engtesae at nagsabi, Ginoong Martin, tulad ng nakikita ninyo sa Metro Manila, isang lungsod na puno ngang matataas na gusali at napakamoderno. Ang iconic street name sa distrito ngang Makati ay Calle Baghdad. Ang pangalan na ito ay ibinigay noong 1977. Noon, nagpasya ang Iran at Pilipinas na ililok ang pangalan ng kani-kanilang lungsod sa mga kalye. Isang kalye sa Metro Manila ang naging Calle Baghdad at isang kalye sa Baghdad ang naging Calle Manila. Ganun ito nanatili hanggang ngayon, halos 50 taon na. Nang marinig ko ang numerong ito, kaagad akong natahimik. Ang panahong ito ay dahan-dahang nagpakita sa aking isipan. Sa loob ng panahong ito, naganap ang revolusyon sa Iran, pagbabago ng rehimen, pagputol ng ugnayan sa Estados Unidos, at maging ang pagsiklab ng digmaan. Sa Pilipinas, nakbago rin ang rehimen ng ilang beses, lumago ang industriya, nakbago ang mukha ng lungsod. Ngunit ang pangalan ng kalye na ito ay hindi nakbago. Dr. Leila, may isang bagay akong hindi maintindihan. Ang politikal na relasyon na dalawang bansa ay labis na magulo. Bakit hindi nakbago ang pangalan ng kalye na ito? Hindi ba't karaniwan kapag bumaksa ang diplomatikong relasyon? Ang mga pangalan ng kalye na ito ang unang nababago? Dahan-dahang humigop si Leila Ngantsa at sumagot, ang pangalan ng lungsod ay mas permanente kaysa sa politika. Nababago ang politika bawat araw, ngunit ang kalye ay ang lugar kung saan naglalakad ang matao araw-araw. Para baguhin ang pangalan ng kalye, kailangan nating baguhin ang alaala ng mga taong naglalakad sa kalyeng ito at hindi ito madali. Ang mga Pilipino sa lahat ng panahong ito ay itinuring ang Calle Baghdad bilang isang ordinaryong kalye sa distrito ng Makati at nanirahan doon. Ang mga Iranian din sa lahat ng panahong ito ay itinuring ang Calle Manila bilang isang kalye sa Baghdad at nanirahan doon. Kung magpapatuloy ito sa loob ng 50 taon, ito ay magiging mas malalim kaysa sa politika. Narinig ko ang masalitang ito habang muling tumitingin sa paligid na mga kalye sa distrito ng Makati. Mabilis na naglalakad ang matao, walang nakakapansin sa pangalan ng kalye. Sa kawalan ng kamalayan na ito, ang pangalang Baghdad ay malalim na nakaukit. Noon lamang, unang beses kong napansin na ang bansang Iran sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ay umiral sa isang tahimik na paraan. Idinagda ni Leila at hindi lamang pangalan ng kalye ang iniwan ng Pilipinas sa Iran. Noong 1970s, maraming Pilipino ang dumating sa construction sites sa gitnang silangan, Saudi Arabia, Kuwait at Beijing, Iran. Ang ilang pasilidad na binuo nila ay ginagamit pa rin hanggang ngayon, tulad ng makalsada, pantalan, pabrika. Ang aming henerasyon ay mayroong alaalang ito. Tinapos ko ang video call at umupo maisa sa lobby ng Hotel Sandali. Ang pangalan ng kalye na ito ay impormasyon na hindi naitala sa data. Naitala ang kapasidad ng pahawak ng pantalan. Naitala din ang kabuang imbakam. Ngunit ang pangalan na kalye na ito ay hindi naitala. Ngunit ang pangalan nega kalye na hindi naitala na ito ang tahimik na naguugnay sa kasaysayan nega dalawang bansa sa loob ne 50 taon. Sa anumang bahagi ngang makapal na file ngang Pilipinas, ang koneksyon na ito ay hindi naitala. Noong gabing iyon, dinala ako ni Ginoong Carlos sa isang maliit na restaurant sa labas ng Metro Manila. Iyon ay isang maliit na tindahan na kupas na ang kulay ng signboard. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob. Ang kanyang pangalan ay Mang Tani Abdullah. Sinasabing naktrabaho siya sa construction sites sa gitnang silangan noong kalagitnaan enge 1970s. Naktrabaho siya sa pag-install enge pipeline at steel frame. Nakamay ng maikli si Mang Tani at pagkatapos ay kinuha ang isang lumang safety helmet
at isang kupas na litrato mula sa mesa. Tiningnan ko ang safety helmet. Ang kulay nito ay lubos ng kupas at ang isang bahagi ay medyo sira. Sa litrato, nakangiti ang mga batang Pilipino habang makayakap ang balikat sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanilang mga work clothes ay nababalutan ng alikabo. Sinuman ang makakakita nito ay malalaman na ito ay litrato na kinunan sa disyerto. Hinagot ni Mang Tani ang safety helmet at pagkatapos ay nagsabi, "Noon, hindi ko naisip na kumakatawan ako sa aking bansa. Nagpunta lang ako para maghanap buhay. Kailangan ng pera ng pamilya, kailangan mag-aral ng bata. Simple lang iyon. Ngunit pagkatapos magpunta, kailangan kong tapusin ang trabaho na ibinigay sa amin hanggang sa huli. Ganun namin tinapos ang dami na ipinangako, bago ang petsa na ipinangako at umuwi. Iyon ang aming pagmamalaki." Nang marinig ko ang mga salitang ito, matagal akong hindi makatingin sa safety helmet na iyon. Ang salitang tiwala ay karaniwang dumating sa akin sa anyo ng numero, tulad ng credit rating o contract achievement rate. Ngunit ang tiwala na binikas ni Mang Tani ay hindi ganon. Ito ay nagmula sa kamay ng isang tao. Ang kamay ng taong tinapos ang dami na ipinangako bago ang petsa na ipinangako sa disyerto. Ang makamay na ito ay nagtipon upang maging tiwala ng isang bansa. Tinuro ni Mang Tani ang sulok ng litrato. Si Jun na iyon ay hindi nakawi. Nagkaroon ng aksidente habang nagtatrabaho. Si Jun na iyon ay nakawi ngunit nasira ang kanyang katawan at namatay ng maaga. Ngayon, sa lahat ng buhay pa sa amin, konti na lamang. Ngunit ang binuo namin dun ay naroon pa rin. Para sa amin, ito ay parang sariling anak. Matagal akong hindi makapagsalita sa loob ng tindahan na iyon. Sa harap ng safety helmet at litrato, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang isang taong sa buong buhay niya ay nagpapaliwanag ng bansa gamit ang numero ay halos hindi makapagsalita. Sa harap ng kamay ng isang matandang lalaki, naalala ko ulit ang ulat sa Hormuz. Wala dun ang kuwento ng mataong ito. Bagaman naitala ang nakuha ng Pilipinas mula sa gitnang silangan, hindi naitala ang iniwan ng Pilipinas sa gitnang silangan. At ang iniwan na iyon sa loob ng 50 taon ay nanatiling tahimik sa isang sulok ng disyerto. Ito ay parang safety helmet, parang litrato, parang gipanggalan, NJ Kaylee. Pagalabas NJ Restaurant, maikling sinabi ni Mang Tani sa aking, "Galing kayo sa malayo. Walang may kukuwento na malaki, paumanghing." Tinapos lang namin ang trabaho na ibinigay sa amin, hindi higit, hindi kulang. Nakamay ako at pumasok sa kotse. Sa labas ng bintana, dumaan ang tanawin ng gabi ng Metro Manila. Sa maikling biyahe pabalik sa hotel, malinaw kong nakita ang isang bagay, ang tiwala ng Pilipinas na ito ay hindi nagsimula sa pahayag. Nagsimula ito sa mga kamay nga, taong tinapos ang kanilang pangako sa disyerto at bumalik. Ang aking makapal na file ay hindi kailanman nakita ang mga kamay na iyon. Umupo ako sa mesa ng hotel room. Binubuksan ang file ng Pilipinas sa huling pagkakataon. Matagal na huminto ang aking panulat sa unang pangungusap ng ulat. Kinabukasan ng umaga, sasakay ako ng eroplano pabalik sa Rotterdam. Sa aking mesa, ang ulat ng panganib sa Pilipinas na inihanda ko bago ang business trip ay tiyak na naghihintay pa rin sa akin. Sa eroplano pabalik sa Rotterdam, inilagay ko ang file ng Pilipinas sa aking kandungan. Matagal ko itong hindi binuksan. Bagaman nakaupo ako sa parehong, upuan sa parehong posisyon tulad nang umalis ako. Iba ang bigat ng makapal na file sa aking kandungan. Hindi bigat ng data na nadagdag, kundi ang bansa na nilalaman sa file na iyon, sa aking persepsyon, ay ganap ng nabago sa ibang bansa bago at pagkatapos ng business trip na iyon. Sa labas ng bintana ng eroplano, dahan-dahang gumalaw ang maulap. Ipinikit ko ang aking mata at naalala ang matanawin na nakita ko sa buong linggo na ito. Ninoy Aquino International Airport, ang ilang maliit na terminal sa tol, ang masalitang attendant ng convenience store sa distrito ng Makati, ang malaking pintuang bakal na papasok sa bundok, ang dagat sa ilalim ng lupa na sinabi ni Kapitan de la Cruz, ang panahon ng mapakukunan at panahon ng geographical na lokasyon ni Fahad, ang daloy ng itim na likido na itinuro ni Director Reyes,
ang lumang safety helmet at kupas na litrato ni Mang Tani Abdullah. Ang lahat ng tanawin na ito ay nagtipon sa loob ng 7 araw. Isang individual sa loob kama 22 taon ay hindi pa nakaranas ng malaking pagbabago sa kanyang impresyon tungkol sa isang bansa sa loob ka maikling panahon kam isang linggo. Karaniwan, kahit nasuriin muli ang data, mahirap baguhin ng drastiko ang unang impresyon. Ang paniniwala na tumpa ang unang impresyon ay ang huling pagmamalaking trabahong ito. Ngunit para sa Pilipinas, hindi nangyari ang pagmamalaki na ito. Pagdating sa opisina sa Rotterdam kinabukasan ng umaga, sa mesa ay naroon ang ulat ng panganib sa Pilipinas na inihanda ko bago ang business trip. Ang harap na pahina ay nakamarka ng 2 pulang marka. Naroon pa rin ang mga nota na isinulat sa meeting material. Umupo ako sa upuan at tiningnan lamang ang ulat ng tahimik, nang hindi binubuksan. Sa aking likuran, pumasok si Thomas sa silid, dala ang isang tasa ng kape. Maikling nagtanong siya, mahirap ba ang business trip? Pagkatapos ay tumayo sa tabi nga aking mesa sandali. Tiningnan niya ang harap na pahina na ulat at maikling sinabi, Ginong Martin, ang ulat na ito tungkol sa Pilipinas ay ilalagay ninyo ng ganito, hindi ba? Ang conclusion ng meeting ay patungo rin doon. Tiningnan ko si Thomas sandali at dahan-dahang sumagot. Thomas, ang ulat na iyon ay isusulat ko muli. Lahat mula sa simula, mula sa unang pangungusap, isusulat ko muli. Napakita ni pagtataka ang mukha ni Thomas. Habang nakikita ang kanyang expression, inamin ko ang isang bagay sa aking puso. Ang isang analis na muling nagsusulat ng unang pangungusap ng ulat na sinulat niya mismo ay halos katumbas ng pagsuko ang kanyang pagmamalaki. Ngunit natuto ako mula sa Pilipinas sa pagkakataong ito na ang pagpapanatili na pagmamalaki na iyon ay lalo lamang magpapahiya sa akin. Binuksan ko ang ulat sa unang pahina, malinaw na nakasulat ang unang pangungusap. Noon, muling lumitaw ang ideya na maliitin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi ganap na isang bansang producer ng langis. Ang mapangunahing industriya nito ay lahat ay mahina sa mapanlabas na shock sa enerhiya. Dapat itong ikategorya bilang isang bansang marupo sa mga panandalian at katamtamang shock. Naalala ko, noong umagang iyon, isinulat ko ang pangungusap na ito sa loob ng 4 minuto at ipinagmalaki ang katumpakan nito. Nahiya at nagsisisi, parehong dumaloy. Matagal akong nakatitig sa pangungusap na iyon. Naroon ang sarili ko na nagsusulat na conclusion sa loob na 4 minuto at ipinagmalaki ang katumpakan nito. Hindi ko nakita kung paano binuo ang Pilipinas na ito, kung paano nito tinanggap at nalampasan ang makahinaan nito, kung paano nakakuha ng tiwala ng bansang producer ng langis ang isang bansang umaasa sa import na krudo. Wala akong nakita, ngunit inuri ko ito. Lubos akong nahihiya. Kinuha ko ang isang makapal na highlighter at iginuhit sa unang pangungusap, hindi para burahin, kundi para aminin ang aking pagkakamali. Sa walang laman na espasyo sa ibaba, dahan-dahan kong sinimulan ang pagsusulat ng bagong teksto. Ang Pilipinas ay hindi ganap na isang bansang producer ng langis. Dahil dito, madali itong hatulan bilang mahina. Ngunit matagal nang alam ngang Pilipinas ang mga kahinaan nito. Dahil sa mga kahinaan na ito, naktayo ito nga storage base. Bumuo ngang isang sistema ngang industriya na nagpoproseso ngang port na krudo hanggang sa huli at sa krisis ay bumuo sa loobin na mga mamamayan na hindi nagsasara na negosyo. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na humihinto dahil hindi ito ganap na producer krudo. Ito ay isang bansa na tinanggap ang katotohanan na wala itong sariling langis at natuto kung paano hindi huminto. Natapos ko ang pagsusulat ng teksto na ito at inilagay ang panulat sa mesa. Medyo nangingini ang aking kamay. Ang pagsusulat ng ganitong uri ng teksto tungkol sa isang bansa ay ang unang beses sa aking karera. Sa karaniwang ulat ng panganib, ang masalitang makayanan at matuto ay walang lugar. Ang masalitang ito ay wala sa loop ang aming profesional na bokabularyo. Ngunit para ilarawan ng tumpak ang Pilipinas na ito, kailangan kong lumampas sa aking profesional na wika at lumakat pasulong. Ang habang na ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa loob ng isang linggo na ito.
ito ay parang binabalatan ko ang aking pagmamalaki ng unti-unti. Tinapos ni Thomas sa tabi ko ang pagbabasa ng teksto at maikling sinabi, Ginoong Martin, paano naman ang makondisyon ng insurance? Nag-isip ako sandali at pagkatapos ay sumagot, kailangan nating itaas ang rating ng Pilipinas. Bagaman hindi nagbabago ang antas ng pagkakalantad, ang pagbangon nito ay hindi matutumbasan ng ibang bansa. Mayroon itong storage base, mayroon itong sistema ng pagproseso sa loob ng mahigit 40 taon. Tinanggap nito ang mga kahinaan at binago ito sa isang sistema. Kahit na maapektuhan, mabilis na makakabangon ang Pilipinas. Tiningnan ako ni Thomas. Habang nakikita ang kanyang ekspresyon, inamin ko sa Pilipinas sa aking puso na ang bansang ito ay sa katunayan ay naiba sa anumang bansa na nauri ko sa buong buhay ko. Matapos bumalik si Thomas sa kanyang upuan dala ang isang tasang ampe. Tumingin ako sa labas ng bintana ng opisina. Isang container ship ang dahan-dahang pumapasok sa pantalan ng Rotterdam. Maaring galing ito sa Port of Manila o Batangas. Ang barkong iyon ay malamang na nadadala ng ilang produkto na naproseso hanggang sa huli sa Pilipinas. Kapag inisip ko ang posibilidad na ito, ang Pilipinas na ito ay biglang hindi na isang malayong bagay ng pagsusuri, kundi mas tulad ng isang bansa na naging bahagi ng ang aking pang-araw-araw na kape at ng hangin ng pantalan. Lubos akong nahihiya. Ang isang taong sa buong buhay niya ay nag-iisip na siya ay isang analis ay hindi man lang nakita ang katotohanan na ang bansa na iyon ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa. Sa loob nito ay may isang maliit na nota na pinahiwalay ko sa aking travel bag. Iyon ay isang maliit na piraso ngang papel na hindi maaring ilagay sa file ngang Pilipinas. Nung gabing ipinakita sa akin ni Mang Tani Abdullah ang kanyang safety helmet, isinulat ko ang isang pangungusap sa restoran. Tinapos lang namin ang trabaho na ibinigay sa amin, ganun ang aming henerasyon. Dahan-dahan kong inilagay ang nota na ito sa loob ng file ng Pilipinas. Ito ay teksto na hindi maaring sipiin sa ulat. Ito ay teksto na walang lugar sa aming profesional na ulat. Gayunpaman, nararamdaman ko pa rin na ang teksto na ito ay dapat manatili sa isang lugar sa file ng Pilipinas. Para makita ng tumpa ang Pilipinas na ito, ang huling pangungusap ay sa huli ay hindi isinulat sa ulat, kundi sa nota. Tinanggap ko ang katotohanan ito. Ang Pilipinas ay isang bansang tulad nito. Isang bansa na hindi nakmamalaki sa ulat, isang bansa na tinapos lamang ang trabaho na ibinigay, at ang panahon na ginugol sa pagtatapos ng mga trabahong iyon ay naipon sa loob ng 40 taon upang maging sistema ng bansa. Isinara ko ang ulat at inilagay itong muli sa pinakaharap na bahagi ng cabinet ng file. Nasa parhong lokasyon ito tulad NG bago ang business trip. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na ang Pilipinas na nilalaman doon ay hindi na ang parehong Pilipinas. Isinara ko ang pinto ng cabinet ng file at mahinang bumulong, ang Pilipinas ay hindi isang walang laman na lugar. Ito ay isang bansa na patuloy na nagpapayaman sa sarili nito. Isang bansa na marunong baguhin ang krisis sa oportunidad. Isang bansa na hindi nalilimutan ang lahat ng nakaraang shock at hindi tumitigil sa paghahanda para sa susunod. Isang bansa na tinanggap ang kahinaan, nakayanan sa loob ng 40 taon at binago ito sa isang sistema. Ang video na inihanda para sa inyo ngayon ay nagtatapos dito. Ang nilalaman sa pagkakataong ito ay isang senaryo na muling binuo mula sa pananaw ng isang dayuhang analis batay sa internasyonal na sitwasyon sa paligid ng Strait of Hormuz. Isang bagay na kailangan nating isipin ay ang posisyon ng Pilipinas bilang isang bansang advance sa teknolohiya at modernong bansa ngayon ay hindi sa lahat na buo ng nakataon. Iyon ay ang makamay ng mga ninuno na nagsusuot ng safety helmet at nagpapawis sa disyerto. Iyon ay ang pagmamalaki sa industrial site na hindi nagtatapon ng isang patak ng krudo. Iyon ay ang saloobin ng mamamayan ng lungsod na nakakayanan sa trabaho sa krisis. Ang lahat ng ito ay nagtipon upang mabuo ang Pilipinas ngayon. Hindi lamang tayo isang bansa na kulang sa mapagkukunan. Tayo ay isang bansa na tinanggap ang kakulangan na iyon na kayanan sa loob ng 40 taon
at binago ito sa isang sistema. Ang Pilipinas ay hindi humihinto sa krisis, hindi sa lahat na kataon. Sana ang kwento ngayon ay maipaabot sa mas maraming tao. Pakiusap, mag-subscribe at I-like. Ano sa tingin ninyo ang tunay na lakas ng Pilipinas? Pakiusap, sabihin sa amin sa comment section. Makikita-kita ulit tayo sa susunod na video na may mas maraming kawili-wiling nilalaman. Salamat sa panonood.